issue kahapon kasing laki ng ni Chel Joke ay yung Sabina. Yun. Kasi ang labo nitong prosecution para sa akin. Di ba naging Vice President lamang si binibining Sara Duterte noong 2022, di ba? Opo. July 1, 2022. Gusto nitong prosecution ay isabina ang kanyang mga bank records. Buong buhay na yata. Gusto ko Oo, rin eh. mula 2007. Ano ba naman yan? Ganun ba talaga yun, sir? Hindi pwede yun. Ito ang natatawa ko ha. Ito, kalkalin muna natin yung argumento ng prosecution bago yung depensa. Ito ay opinion ko lamang to. Ha? Sabi ni Chel Jofno, medyo bombastic eh, as if naman makukuha sa pagiging makata o dun sa acting o sa mga nakatamis na salita ang katotohanan. Sabi niya, yun daw paglilitis ng impeachment court is a power that nothing and no one can handcuff. Tagalogin mo! Wow. Tagalogin mo! Yun ay mga gawain na hindi po pwedeng pigilan ni naman. Yan. Okay, sabi naman ni Attorney Wesley Poa ay hindi pwedeng maging weapon of a fishing expedition. Tagalogin mo! Tagalogin mo! Hindi niya pwedeng maging armas yan para sa inyong paghahanap ng mga detalye. At saka hindi daw pwede mag-fishing kasi ayaw tayo papasukin sa baho di Masinloc. Oo. Hinaharang na eh. Hinaharang. Wala na fishing ground. Wala namang connection. Wala namang connection. Okay po. Dagdag ka. Eto, okay. Suriin natin. Sabi ni Chel Jok, dapat daw tingnan umpisa 2007, Vice Mayor si Sara Duterte noon. Ibang posisyon na yan, sir. Umpisa 2007 dahil kung nagpayaman daw si Vice President Duterte nung siya ay Vice Mayor pa lamang, hindi siya naaangkop o hindi niya deserve manatili bilang Vice President. Presidente. Okay, yung number one. Ngunit! Sabi naman ni Atty. Poa, sabi na nga doon sa Duterte, case na kamakailan lang nilabas, ang sinusuri lamang sa impeachment ay yung mga nagawa ng isang tao kung siya ay impeachable officer na. Ibig sabihin, mula nung siya ay naging vice-presidente. Kasi sinasabi sila, competent dicta, etc. Ngunit, common sense lang eh. Di ba? Common sense lang. Okay, unang-una, bigyan natin ng simple, oversimplified, pero madaling maunawaang halimbawa. Okay. Nagkaroon ka ng girlfriend noong 2022. Naging mag-boyfriend-girlfriend kayo. Since 2022. Since 2022. Yeah. Biglang ngayon ay nagkatampuhan kayo. Inakusahan ka ng girlfriend mo. Oo. Ikaw, babaero ka. Sabi mo, Biglang-bigla? ako? Hindi ako yun ha. Ako hindi ako babaero. Ako yung pampababae ay labag sa aking pananampalataya. Yun. Sapagkat nakasaad, mga kapatid, sa unang Korinto 6, ang talata ay 9, ay ang mga nakikiapid ay hindi maliligtas. Kaya po, palagi at patuloy at walang tigil ang aming paalala, mga kapatid, bago magtapos ang programa, na huwag kayong makiapid. Di ba? Di ba lagi? Lagi nating Huwag pinapaalala. makiapid. Yes. Ito, theoretical. Opo. Ikaw, sabi niyong babae, ngayon 2026 ha, babaero ka. Sabi niya, paano mong nasabi yan? Yun. Pagka ikaw ay may girlfriend, meron ka pa rin ibang girlfriend. Minsan dalawa, tatlo pa. May reserba? Oo, sasabihin mo, hindi ako! Ako! Sige nga, sabihin ng girlfriend mo. Patingin ng mga text messages sa cellphone mo. Binom. Mula noong 2007. Ay, wala na yun. Oo. Malabo na yun. Hindi ka muna. Di ba? Kailan ba tayo naging boyfriend? Di ba 2022? O kung nang bababae ako noong 2007, hindi pa nga kita kilala noon eh. Pagpalagay mo ng babaero ako noong 2007, 2008, bakit mo titignan?
Foul na yung foul. Ang sinasabi Common sense ko. lang po yan, sir. Tingnan mo, umpisa nung naging mag-boyfriend Ah, tayo ko 1K ng pababae. na. Oy, ang aga na maraming Congratulations. salamat. Thank you, guys. Happy 1,000 live viewers sa DCR. Ah, Huwag mo titignan yung 2007. huwag ka mag-throwback. Yun, ganon ka, Oh, mali naman po ganon yun. ang halimbawa na gustong gawin na prosecution. Oh. Gustong kalkalin. Fishing expedition nga. Oh. Sapagkat kung ikaw ay noong final mo yung articles of impeachment, kung kayo ay parehas dun sa House of Representatives at hindi nyo ni-railroad yan, yung sinasabi nyong unexplained wealth, Oh. alam nyo, anong taon ba nagkakalap, nagka-accumulate Okay. ng unexplained wealth ang Vice Presidente? Oh. 2002, 2003, 2004, 2005? Oh. No, di ba? Hindi alam. Ano ba? 2022, 2023, 2024? Hmm. Hindi nyo alam! Ibig sabihin, nanghuhula kayo. Ayan, true and false lang Nanghuhula yan. kayo, ni-railroad nyo. Kasi di ba, actually sa isang forum, nagde-deliberate pa lang, nag-mini trial pa lang yung House Justice Committee tungkol dun sa articles of impeachment, kung itatransmit o hindi. Sinabi ko na, pupusta ako kahit kanino, 1 milyon. Itatransmit yan. Bakit? Kasi talagang itatransmit nila yan. Kaya may basihan, kaya wala. Itatransmit nila yan eh. Oo. Di ba, attorney, kasiraan nila yan pag gano'n? Eh, mga sira naman talaga sila. Pero paano kasira nila? Ano bang sisirain mo? O puro sira na nga yung mga yun eh. O, di ba? O, Tingin ko lang po. di ba? O, di ba? Sabi ko, itatransmit yan. Kaya may basihan, kaya wala. Ngayon, tinransmit sa Senate. Okay. Walang basihan, kitang-kita nyo na. Kabote yung nangyari nung unang-unang articles, yung Article 4. Oh. Ngayon, gusto nila yung ill-gotten wealth. Yun ang susunod. Okay. Hindi pala nila alam kung meron nga o wala. Ngayon pala nila patutunayan. Bakit ko nasabing hindi nila alam? Eh, gusto nila from 2007 to 2026, 19 years! grabe. 19 years! Saka ka maghahanap? Ano ka? Dilo? Bago sinasabi nitong si Jel Jokno, hindi pwedeng pigilin, hindi pwedeng pusasan ang impeachment court. Mali! Mali! Anong basic precept ng konstitusyon? Ng konstitusyon. Ang konstitusyon po, itinuturo yan sa law school, baka hindi na pag-aralan ni Chel Jokno kasi parehong bisita niya sa dentista. Baka sumasakit yung ngipin niya. Ikaw naman. Ay, sorry po. Oo, nung nag-aaral siya. Kasi maraming makakapitan ng tartar. Oo. Ay, ito, ang konstitusyon po ay may dalawang bahagi. Okay? Ang malaking bahagi ng isang konstitusyon ay yung grant of powers sa tatlong great departments of government. The executive, the legislative, and the judiciary. Actually, legislative muna, executive, and judiciary. Judiciary. 6, 7, 8 article. Article 6, legislature. Article 7, executive. Then Article 8, judiciary. Judiciary. Ito ang pagbigay, paggawad. Ano ba ang kapangyarihan ng legislature, ng executive, ng judicature, or judiciary? Yan. Yan ang malaking bahagi ng konstitusyon. Opo. That is one part of the Constitution. A smaller part, but not less important. In fact, baka mas importante pa ay yung Bill of Rights. Ano yung Bill of Rights? Yung mga articles na iba, binibigyan ng kapangyarihan ang tatlong sangay ng pamahalaan. Yung Bill of Rights is a limitation on the power. Bakit kailangan may Bill of Rights? Bakit kailangan may limitasyon? Sapagkat ang pamahalaan ay makapangyarihan, Yun. lalo na ang ekutibo. Pero lahat yan may kanya-kanyang kapangyarihan. Kapag hindi mo binigyan ng limitasyon ang kapangyarihan ng tatlong branches of government, maaaring abusuhin. Yun. Kaya may Bill of Rights. No law shall be passed abridging the freedom of speech. Limitasyon sa legislative power. Yan. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of the law, nor shall any person be denied the equal protection of the law. Limitasyon sa lahat ng branches
ng government, di ba? Oh, hi, happy! Hi. 1,500 live viewers. Thank you so much. Security of the people in their persons, papers, houses, and effects shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be personally determined by a judge. Oh, after hearing the witnesses. Oh, limitation sa power ng judiciary. Yan. Kaya wag yung gawing No unlimited. personal property shall be taken without just compensation. Limitasyon sa eminent domain power ng ehekutibo. Yan. Swerte ko talaga. Yung sinasabi ni Joke Parang no na konti. constitutional power yung magbukas ng bank account. Dahil ang sole authority sa impeachment ay ang impeachment court. The Senate sitting as an impeachment court, hindi po rin maaari. Bakit? Yan pong powers ng impeachment court ay granted by the Constitution under Article 11 of the Constitution, yung provisions on transparency and accountability. Take note ha, Yun ang mga kasama, hinahanap. nakikita nyo ako dyan. Wala po akong notes ha, hindi ako tumitingin dito. Ito po, walang notes to. Yan, oh. Wala Tungkol yan. sa mga Details lang yun. hindi detail. Ito yung mga news. Oh, mga news article na pinrint natin as is. Risa, wala akong notes ha. Wala akong index card dito ha. Hindi ako mahilig sa notes. Ikaw lang ang mahilig sa notes, Risa ha. Oo. Yan. Okay. So mga kasama, may power na ginrant sa impeachment court. Totoo! Ibig bang sabihin, walang limitasyon? Hindi po! Ginoong joke, no? Bakit? Lahat ng powers na ginrant ng Supreme Court, kahit nasa impeachment court, kahit nasabihin sole power, etc., etc., subject pa rin sa Bill of Rights. Anong nakalagay sa Bill of Rights? Nandoon ang due process clause. Anong ibig sabihin ng due process? Hindi pwedeng kalabisan. Ha? Hindi pwedeng walang dahilan. Laws must be reasonable. Ha? Government actions must be reasonable. Yup. Sabi nga ng isang desisyon ng Korte Suprema, they must not outrun the bounds of reason and result in sheer oppression. Yan po, may due process. Hindi pwedeng lahat na lang ikakalkalin mo. Oh. Dapat specific kasi sabi na yan eh. Security, aside from mga sinight na mga provisions of law ng depensa on bank secrecy, doon sa Anti-Money Laundering Council, etc., etc., there is the security of the people in their persons, papers, houses, and effects. Yun. Yung sa PINA, parang search warrant yan. Hindi pwedeng yung tinatawag ng Korte Suprema na roving commission o carte blanche. Sa French, carte blanche. O blank letter, parang blank check. Ikaw maglalagay kung magkano amount. Hindi pwede yun. Ikaw na bahala dyan. Mali Oo, yun. hindi pwede. Dapat yung sa PINA specific. Ano bang taon? Tungkol ba saan? Ano bang bangko? Di ba? O hindi pwedeng, ay tingnan ko lahat. Baka meron tayo makita. Oh. Bakit dapat pinakita ka na nung tinransmit mo sa Senado kasi probable cause di ba nag-mini hearing pa kayo? Isa yan ng mga kakamutihan eh. Bakit attorney? Hindi ba siya lawyer? Sino? Yung nag-question na yan? Si Joke, Kaya nga. lawyer, di ba? Lagi Lawyer. laging kinagagalitan ng Korte Suprema. Ba't nagkaganon, Kasi Sir nagre-represent siya Chel? ng kliyente, nagre-represent siya ng kliyente noon. Nag-file siya ng petition, sabi ng mga tao na ginamit niya yung pangalan. Ha? Sino yun? Ah, Namin kilala yan eh. nag-sample siya.